gaganap sa kwento. Maqueen Mapanoong bilang Crisostomo Ibarra. Alicia May Puliran bilang Maria Clara. Raven Cuartero bilang Don Rafael Ibarra. Dia Maravilla bilang Padre Damaso. Ricky Salmorin bilang Padre Salvi. Luis Peña bilang Kapitan Chato. Clark Bulos bilang Padre Sibila. Kirsten Porta bilang Pia Alba. Cindy Salis bilang Tia Isabel. Giro Mina bilang Elias. Jared Fernandez bilang Tiente Guavera. Benet Manawis bilang Doña Vitulina. Steven Canzon bilang Don Tubucio. Shamika Paginawan bilang Doña Consolacion. Cody Henson bilang Al Perez. Neil Diwa bilang Don Linares. Gabriel Dato bilang Veloso Potasio. Gabriel May Gatus bilang Sisa. Justin De Vera bilang Pedro. Ian Millares bilang Basilio. Sean Esguera bilang Crispin. Sauer Diaz bilang Asistan Mayor. Isay Alusinha bilang Sina. Gian Velarde bilang Iday. Ayesa Santiago bilang Lol Juan. Sander Ocado bilang Alcalde. Sander Naliasca bilang Tarsilio. Kurt Tumadag at Anika Rioso bilang mga supulterero. James Ridon bilang Utusan. Livia Palomino, Joshua Ledesma, Anika Rioso, Kurt Tumadag at Summer Diaz bilang mga Guardia Civil. Sky Ogbak bilang Kusinera. Nathan Caliote bilang Taong Madilaw. Sofia Folioso at Deja Castro bilang Taong Bayan. Julian bilang Alcaliero. Allegra Cabla bilang Escribano. Abra Palomino at Ella Soriano bilang mag-anak. Sa isang salo-salo na hinanda ni Kapitan Tiago para kay Ibarra, nakatayo sina Padre Damaso at Padre Sibila nag-uusap. Ay nako Siri, yung mga inyong yan ay talagang mga mangmang. Ang pinutunayan pa yan ng akin dalang pong paglilingkod sa bayan ng San Diego. Kung wala silang modo, nakakabwisit. Alam mo, yung mga inyong yan,
pekador. Di man lang kilala mo ang opisan. Padre Damaso, tayo na sa bahay ng isang ingay. Ano naman? Totoo naman talaga namang mangmang yung mga aso niya. Magandang gabi sa inyo lahat. Kinagagalak may pakilala ang anak ng iyong mga kapatid. Siya ay si Crisostomo Ibarra. Magandang gabi sa inyong lahat. Padre Damaso, ang dating kura ng San Diego at isang matalas na kaibigan. Ngayon, ngunit nagkakamali ka sis. Oo. Di ko kailanman naging kaibigan ng iyong ama. Pamanin ko. Ikaw ba ang anak ni Don Rafael Ibarra? Hindi po kayo nagkakamali. Maligayang pagbalik, kahit sa Europa. Kaya na po ang iyong ama. Tama lang muna ang pag-uusap. Marahil ang handa ng iyong ulan. Padre Damaso. Sige, dito ko na mo. Hindi. Tuloy mo. Plus, puso niyang iyan. Sige na. Matatanggap ko naman, kahit ikaw na ang maupo dito. Pero ikaw ang naman. Pero ikaw ang mas malapit sa pamilyang Santiago. Sige na at huwag ka nang maya. Ikaw, pati ng bahay na ito. Ay! Umalis ka na nga! Ako na lang uupo. Ganyan ka ba pumunta sa Europa? Pitong taon kong nakakarasa. Nakalimutan mo siguro ang tungkol sa pagmako, tungkol sa aming bansa. Sa totoo lang, lagi kong iniisip ang Pilipinas. Ako yatang nakalimutan ng bansa ito. Ilang buwan na ako hindi nakatanggap ng pelita. Tutuloy lang kung paano namatay ang akin. At ano naman ang pinakamagandang lugar na binisita mo? Pinag-aralan ko ang bawat bansa at nalaman ko may pagkapareho. Ang tema ng kabuhayan, politiko at reliyon. At nalaman ko ang kalayaan o ang pag-aalipin ng isang bansa na nagbibigay ang kasaganaan at pagtitikawas nito. Lamang ang inyong natutunan. Sinahin mo lang ang pera mo pagpunta sa Europa. Sayang lang. Alam mo, pag ako ang may hawak ng gobyerno, hindi ko kayo papayagan mag-aral sa Europa. Hindi ko rin nagkakamali ang anak ko. Mauna na po ako. Nakarating ko lang kanina at may mga bagay mga susunod. Sandali, hindi ako papayag. Malapit ang dumating si Mariata. Pupuntahan ko siya ng umagang bukas. May sabi na po sa Nakita niyo yun? Nakita niyo yun? Ayun ang kapastusan na matututunan niyo pag pumunta kayo sa Europa. Pag ako ang may hawak ng gobyerno, hindi ko talaga kayo papayagan. Pekador. Pitong taon nang nawala. Wala masyadong nagbago dito. Yung ano. Tingnan natin, meron pang Hindi lalaki. na. Naging kaibigan ko ang iyong ama. Mukhang kilala niyo ang aking ama. Pwede mo bang itanong kung paano siya namatay? Hindi mo alam. Alam mo naman siguro kung saan siya namatay. Hindi ko alam. Wala ko naman sabi sa'yo namatay siya sa kulungan. Sino namatay sa bilang buhay? Ang iyong ama. Ano? Anong sinasabi niyo? Inasal niyo ba ako? Siguro naman po kilala niyo ang aking ama. Hindi ba sabi mo kanina ikaw ang anak ni Don Rafael Ibarra? Bakit siya namatay sa bilang buhay? Kahit marangal ang iyong ama, karoon siya ng mga kaaway. Merong isang ateo na umabot sa mga bata na makakal sa kanya. Kamalasan ay nakikilam ang iyong ama. Maya-maya namatay ang ateo dahil sa apoplexy. Pagpintangan ng iyong ama dahil sa kanyang mga kaaway. Nagulong siya at saka sa mga palad sa pinagbuhan na siya namatay. Bakit ngayon ko rin ito nalaman? Nakikirapan. Salamat po. Mawala na po ako.
na kayo. Bili na kayo ng asupan. Itinulay niya ang pangalakan na mamatay ang kanyang ama. Nakilala ni Pia Alba mula sa bayan ng Santa Cruz at sila'y nagpakasal. Mga po si Pia. Ako naman sa Sa loob ng 6 na taon ay hindi pa sila nagkakaanak sa kabila ng walang tigil nilang panganganak. Pinayuhan sila ni Pare Damaso na mamanata sila sa Ubaldo at magsayaw si Pia Alba sa pista ng San Pascual Bailo. Makalipas ang konting panahon ay nagdalang tao nga si Pia Alba. Ngunit ang babae ay naging masasakitin at tuluyang namatay pagkatapos ito ay nanganak. Nangalang Maria Clara ang bata at kinalingan ni Tia Isabel. Ipinasok ni Kapag Santiago mula sa Diok ng mga Paris sa Barangara sa kumpento ng Santa Catalina nang ito ay maging 14 anyos. Si Kapitan Tiago at Don Rafael ay nagkasunto ipakasal sina Clarita at Crisostomo sa takdang panahon. Si Kapitan Tiago at Don Rafael nagkasundo'y pakasal sila Carita at Crisostomo sa takdang panahon. Sa sumunod na araw, nagkita muli sila Ibarra at Maria Clara. Ito ang una nilang pagsasama simula nang nagbalik siya sa Pilipinas. Magandang umaga, Tia Isabel. Nais ko po sana kausapin si Maria Clara. Nandun siya sa loob. Pasok kayo. Como estas, Bar? Salamat naman. At muli kang nakadalo sa kapitaan. Dahil papayin, Santiago. Nais ko po sana kausapin ni Clara. Okay, sige. Clarita, nais kang makausap ni Ibarra. Isabel, sundin mo siya sa kanyang kwarto. Sige. At meron ba? Ano na? Oh, nariyan na siya. Maaari na kayo mag-usap sa hotel. So, sa dinami-rami ng mga babaeng nakilala mo sa iba't ibang bansa, hindi mo ba ako nakalimutan? Makakalimutan mo kita. Wala akong kapangyarihan na i-isipin. Palagi din kitang naiisip. Kahit na ipilit kong alisin ka sa aking isip ay hindi ko magawa. Naaalala ko yung mga panahon na nag-aaway tayo. Naalala mo yung isang araw na nagalit ka sa akin. Naglagay ka ng korona ng kahiyat sa ibabaw ng buko. Natuwa ka kung salamat. Pero kinuha yun ng namin at pinagdilit mo para gawin mo. Umiyak ka doon. Pero tumawa o kaya nagalit ka sa akin. Nung itanong mo ako sa akin, naglagay ako ng korona ng dami sa ibabaw ng iyong buko. Natuwa ka sa pasalamat. Kaya, nagkaginatan mo. May pamakita ako sa'yo. Ano ko yan? Ito ang mga dako na nilagay mo sa ibabaw ng ulo. Tinago ko pala yan. Siguro ngayon napaka-importante ako sa'yo. Ako, kabisado ko pa rin ang iyong sulat o maalam na binigay ko sa akin. Nakasulat doon, mahal ko Maria Clara. Kinalulungkot ka na kailangan ko ng bukas. Sinabi ko sa lang, nag-iibig ka na ba sa akin? Pasensya ka lang, mahal ko. Dahil sa'yo, nakalimutan ko ang aking anak. Kailangan ko na umalis. Patungo sa pagtrabaho. Ganun ba? Okay, kung ganyan ay mag-ingat ka. Taon na nga kami hindi nagkita. Tapos, itong pag-uusap na ito.
Damaso, nariyan ka pa. San Diego. Usap tayo. Sa sementeryo ng San Diego, marami ang nakakita na bumisita sa kanilang mga mahal na sa buhay na yumao. Katulad nila, inais si Crisostomo na bisitahin ang puntod ng kanyang ama. Nandiyan ang iyong tungkol sa likod ng malaking cross center. Naalala ko dito riyan pero nasira na ang lupa. Anong ibig sabihin nito? Nasaan iyong tungkol? May bulaklak na yung tungkol dito noon. Iyong kasi sinulog ko? Sinunog, bakit? Nagluto siya ng padre. Ipapakita mo na siguro sa amin ng doktor. Wala na po doon ang bahay. Anong sinabi mo? Inutusan lang po kami ng padre. Sabi niya, dalhin ko daw ito sa cemetery. Ginawa mo yun? Huwag po kayo magalit siya. Sabi niya, ay hindi ko po siya dilipid sa cemetery. Hindi naman, hindi mo yung ginawa. Umuulan po kasi nun, kaya ginapo na siya sa mga. Ano? Napakaraming mo inutil! Padre, anong harapan mo umiyon sa aking ama? Bitawan mo ako! Hindi ako nagpabulaw sa kanya! Hindi yun! Ipinahukoy mo siya! Pinalipas sa ibang sementeryo! Ano? Hindi ako gumawa nun! Kung hindi ikaw, sino? Walang iba kundi si Padre Damaso! Sa isang simpleng bahay, kumakanta si Sisa habang hinihintay ang mga anak. Dumating ang kanyang asawa, si Pedro. Nagugutom ako, Sisa. Ama, sarap ang kinain mo, ah. Teka lang, Pedro. Ipon nga. Para sa mga bata kasi yan eh. Wala nang natira. Ngunit paano ang mga anak mo? Bakit? May reklamo ka ba? Wala. Teka, nasa mga mga batang yun? Nasa komento, pero pauwi na Ay, rin sila. tapos na ako. Teka lang, hindi mo ba hihintayin si Basilio? Balita ko sa sweldo siya ngayong araw. Ganun ba? Pagtabi mo ko ng isang reales. Sige na, baka mahuli pa ako sa sultanan ng tinari ko. Ano ba yan? Lahat ng sinain ko, inubos na lang ang asawa ko. Wala pa kang siya. Tinira. Inay! Inay! Ang anak ko! Huwag kayo matakot, Inay. Nasa simbahan si Crispin. Anong ginagawa niyo doon? Teka. Bakit siya nakit sa kumpento pa rin? Binalin po ng gwardiya. Buti naman at naligtas ka. Bakit si Crispin? Pinagbibintangan po siya naglawan na ng onsa. Mahal mo na mabuti ang pari, Crispin. Magpahinga mo na po tayo, kuya. Kanina patay na ka tayo. Ipapatulog ng kampanan. Hindi ko pwede ko magaling tayo na sa mismon na yun. Oo nga pala. Kasi sa dalawang mga lupan, dalawang realis na lamang, Crispin. Pakibahan niyo mga isnag yung ako sa simbahan para makuwi na po ako na po. Huwag ka magsalita ng ganyan, Crispin. At dumating ang tinutukoy silang berdugo ng simbahan, ang Sakristan Mayor. Mga pasaway na bata! Kahit kailan kayo na tayo nagawang tama sa simbahan! Ikaw, Basilio, magmumunta ka ng dalawang reales dahil hindi magandang tulog sa kampana. Hindi ka rin uuwi ng alas 8 kundi alas 10 ng gabi. Huli na ng gwardiya. Wala akong pakialam. Ano, nasunod ka ba? At ikaw, Crispin, hindi ka rin uuwi hanggang hindi mo binalik ang 2 linggo na ninakaw mo. Kahit kailan kayo, wala na kayo nagawang tama sa simbahan. Ay, pabala po nung hinako na kayo na po. At sasunod ka pa, ito ako sa'yo. Sakit po! Tingko po! Pagkaya ko lang! Tama na! Mga
naman sila. Hindi porket mahirap tayo pinagbibitangan ng latahin ng ganon. Inay, paano kaya kung sabihin ko iwan ng tito ni Rafael para matulungan tayo? Ayoko na maging sakristan! Makipastulong ng bakit kalabaw! Kapag malaki na ako, hihingi ako kayo para ng lupa! Papag-aralin din natin si Crispin sa Manila. Awal din tayo sa hirap na live. Oo, sige anak. Pumasok si Sisa sa simbahan. May dalang-dalang basket na mga gulay. Saan po ito pwede may labi? Kahit saan! Nasaan po pala si Crispin? Si Crispin, andito siya kanina, pero tumama siya kasama ang kanyang mga ninakaw. Siguro nasa bahay na ang mga gwardiya. Hanapin mo na ang anak mo, palibhasa kasi, barumbado ang kanilang ama. Huwag kang umiyak dito, umiyak ka sa labas! Ikaw, sabihin mo ang totoo at kung hindi, itatali ka namin sa puno at babarilin ka namin. Ikaw ang magnanakaw, di ba? Di ka na magnanakaw? Nasaan ang pera na ninakaw ng anak mo kagabi? Hindi kami magnanakaw, hindi ganun ang mga anak ko, at mas lalong hindi kami ganun. Hindi porket mahirap kami, ganun lang pagdududa niyo sa amin. Sumama ka sa amin. Bitawan niyo ako! Hindi! Bitawan niyo ako! Anong ginawa niya sa mga amin ko? Hindi ko kaya. Hindi ko kakayanin. Hindi ko kakayanin. Hindi ko kaya. Hindi mo sila ng mga demonyo. Kayo, ano na balasa ng mga anak ko? Hindi ko kakayanin. Labas ninyo, hindi ko kakayanin. Basilio? Crispin? Nandito na ang inay. Basilio? Crispin? Anong ginawa ninyo? Saan na si Basilio? Ang mga anak ko! Hindi ko kaya. Hindi ko kakayanin. Hinabas ninyo. Hindi ko talaga kaya. Ano po? Nasaan kaya ito? Nay, Crispin! Halika sa inay! Andito na ang inay! Basilio! Crispin! Nandun na kayo! Paano man kayo na nanay? Hindi mo kaya! Ito ang gagawin mo! Nakasakay sa bangka sina Ibarra, Maria Clara at Elias. Nangingis na si Ibarra at nagmamaneho si Elias. Nakaupo lang si Maria Clara at pinaglalaroan ng tubig. Kasi talaga, hindi ko inaasal kung Ikaw ang Mario, si babae yan ako. para sa iyo, ako yung susunod. Susunod kapag hindi mo ginanong mga kayanan. So, baka talaga. Yung mga naalala na ako. Kung ba ito sa ginawang bago namin sa sayo na? Nakausap mo na ba sa bago lang? Para saan pa? Ang nangyari ay nangyari na hindi na yun may babalik pa. Kung ba yun ay masigat ko ba? Bakit pa? Kapag ako'y mag-iiganti, hindi naman may babalikan na. Tuloy lang ako sa aking plano. Tuloy lang ako sa pagpapatayo ng pangalan sa ngalan ng ako.
siya. Buti na lang. Naitikas mo sa mata ko. Natakot talaga ako. Ayos ka lang ba? Ayos na ako, senyor ba? Maraming salamat talaga. Punta ko sa inyo. Sa susunod, mas mag-ingat ka, Elias. Hindi naman sa araw-araw yung makasama ka. Hindi kita matutulungan kung hindi mo pamahal. Kaya ingatan mo sa iyo. Wala ko siguro na kung ikaw ng buwan. Maraming salamat ulit. Mas kung ikaw naman ang mapako. Ikaw din ang aking tutulungan. Sige, Elias. Tulungan natin ang isa't isa. Huwag kang umiyan umapit sa akin. Sakali, parang kaya nga. Hindi ko sa inyo. Baka gihulo ako pag ako naman. Mayay-mayay, nagpipiknik sila Ibarra, Maria Clara, Tiente Guevara at Padre Salvi. Nakaalis na sa Elias. Baka hindi yan natin siya. Nasaan kayo? Parang wala ang mga anak ko. Isang pangalan ka, di ba? Iyon ang idaan ng lalaki pinagbintangan magnanakaw. Hanggang ngayon ay hindi niya pa rin nahanap ang kanyang mga anak. Kawawa naman siya. Sige, Crisosto. Sasamahan ko na ang mga kaibigan mo. Maliligaw ko. Sige, Marlo. Okay. Maiwan ko lang. Wala. Kailangan ko na din umalis. Nagsimula mag-ayos si Maria Clara, higit sa kanyang kaalaman, pinagmamasdan siya ni Padre Salvi. Munti ka na mamatay si Ibarra, pero salamat kay Elias, hindi ito nangyari. Umuwi siya sa bahay para magpihis. Nung tapos na siya magbihis, lumapit sa kanya ang kanyang alala. Sa inyo kami ba? May bisita po. Papasukin mo. Yes. Iligtas mo ang buhay ko, no? Kaya niligtas ko. Pero kalahati pa lang nababayaran mo na. Hindi mo na ako pasalamat. May papagawa. Magsalita ka, kaibigan. Huwag mo sabihin ang mga babalang sabihin ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Alam kong gusto ka nilang piliin, pero hindi kita ipawag. Hindi ko iniisip sa sarili ko. Ikaw ang iniisip ko. Anong ibig mong sabihin? Meron kang nakaraan. Ang iyong lolo at iyong mamay may mga kaaway. Kilala mo ba ang mga kaaway ko? May kilala akong isa. Kung kalimutan mo ang sinabi ko sa'yo, iligtas mo ang sarili mo para sa kamalitan. Sandali! Kailan ulit tayo makikita? Kung kailan mo gusto, kung kailan mo kailangan, nandito lang ako para sa'yo. Para sa'yo gagawin ko ang lahat para iligtas ka. Babayaran ko ang utang ko sa'yo hanggang sa akin kapanayan. Ganun na din sa'yo, Elias. Sabi niyo sa amin yung simula. Ikaw sa patasyo. Nais ko kung sana humingi ng payo. Dahil ang ginawa ng ako naman kung siya yung bubuhay pa. Nais ko kung sana magpatuloy ng isang bahalan at bilang pag-alala ng ito sa aking isinakan. Tutuloy ang inyong plano. Kapag hindi ang tulong sa kurang kapitan. Magkikita sa iyo nila. Tulong. Iyak. Naiintindihan kita, Susan. Maraming salamat po, Diyos sa passion. At ako yung alis na. Sinunod ni Ibarra ang papel sa kanya ng sa kabutiang palad ay natagumpay ang proyekto. Isang araw,
hila ng panghuhos. Paano po gumagana ang paghuhos na yan? Ganito po ito. Kahit sa counting bansa lamang ay kaya may taas at may baba ang mabigat na patungkol. Pagkatapos ilagay ang mahalagang bagay sa salibrong kaha, ay binigyan ng Alcades Ibarra isa sa mga ito. Senyor, baka gusto mo nalagay ng ka sa mga ng katawan. Hindi nga ka. Bayaan na natin ang Esteban sa kanyang ba. Inilagay na kay Estebano ang mga kaha sa kuha. Sinunod naman ang paglalagay ng palitada. Pinamuna nito ng alkade. Sumunod naman ang kura, ilang kawali, fraile, at ni Kapitan Tiago. Iuutos na sana ibaba ang panghuhos nang maalala ng kura na hindi pa naglalagay ng palitada sa Ibarra. Huwag ka lang kayo, senyor. Hindi kayo magulos na iubos ang bato. Napilitan si Ibarra na bumaba. Kinakabahan si Ibarra sa pagbaba. Habang ang taong madilaw ay tila nagbabagabag at nakawisan ng malamig. Nagbabantay si Elias sa malayo at bahagyang kinindatan si Ibarra. Hanggang sa nagulat na tawag ang lahat dahil sa isang malakas na bubong. Nabalot na makapal na alikabok ang paligid. Mabuti at nailigtas si Elias Ibarra na bigla na rin nawala. Huwag magalala! Ligtas ako! Ang tao naghuhugas! Saka! Nahalal na siya ng mga mata! Madali kayo! Hanguin niyo ang kanyang bangkal at ako na ang bahala sa kanyang libing. Napakasawikwalan. Kailangan investigahan ang pangyayari ito. Huwag na, mahal na alkalde. Papatayin sana ako, ngunit pinatayin ang kanyang sarili. Hayaan na lang natin siya, bigyan na lang ang maayos. Kahit na siguro pumunti ang aking buhok, ay wala na akong kilala tao. Siyang tunay! Isa talaga siyang nakakabait at nakakapitado ang tao. Ito'y isang masama. Kailang halian sina Ibarra, Maria Clara, Tiyente Guevara, Kapitan Tiago, Padre Salvi, Padre Sibilia, at Doña Victorina. May tatawag niyo bang trabaho ang pagsisermon? Abay, oo naman. Paano mo naman nasabi? Well, hindi niyo pa napapansin si Padre Damaso? Na tuwing siya'y sumisigaw at nagagalit, siya'y tumataba. Pinag-uusap ko ba kayo? Ipanggit lang kasi, sino iba, ang tungkol sa pagpapagawa niya ng paaralan mo. Tungkol pala dun sa arkitektura. Kapag paaralan kasi ang pinag-uusapan, kailangan natin ng eksperto. Eksperto? Ano bang kailangan natin sa eksperto? Wala ba talagang inyo na may isip? Ha? Di ba sila marunong magtayo ng apat, hindi, at isang lubong? Ha? Di ba sila marunong? Alam mo, ay ko, maganda. Salamat, ma'am. Ang kagandahan ko yung parang binigay. Walang papasang Ang mga inyong yan, pag may napag-aralan, ititulo. Talaga, nakakabwisit ano? Alam niyo, ang Diyos na ang bahala sa inyong yan. Tulad ng tatay ng isang ahas. Namatay sa bilangguan at saka. Ito! Walang lalapit! Walang lalapit kung ayaw siya mamatay! Mahal ko! Oo naman ang sinasabi ko. Ano? Patayin mo ako. Hindi mo man nalirespeto ang mga ama! Padre, ang bunga mo'y puno ng kabanalan, pero ang puso mo'y puno ng pagmamanabis. Huwag kayong lalapit! Kala niyo tutumihan ko ang aking kamay? Ang aking kamay marangal! Sinakyan
Sinakripisya niya ang kanyang buhay para sa akin at para sa kapakanan ng bansa. Para sa tao ito, binuksan na nga kaya kanyang pinto. Pinaupo sa sariling labesa at tinrato niya itong kaibigan. Pero ano ginawa ng tao ito? Pinagbitangan niya ang aking ama. Pinahabol niya, pinakulong niya, pinalipat ang kanyang bangkay at pinastos ang alaala na aking ama! Biglang itataas si Ibarra ang kanyang kamay para saksakin si Damaso. Pero agad sumilig si Maria Clara sa pagitan nila Ibarra at Padre Damaso. Puputuin kong gawin, mahal ko! Galit na pinagmasdan ni Ibarra sa Maria Clara at unti-unti lumabot ang kanyang mga kamay. Hinayaan niya mahulog ang kutsilyo habang tinatakpan ang sariling pa. Iniwanan niya ang eksena. Ang demonyo! Sa bahay ng Alperes, sa parting bintana, ay makikita ang silyo na laging inuupuan ni Doña Consolacion. Isang kuskusing babae nag-aastang Pia. Asawa siya ng Alperes. Mas kilala siya bilang Doña Alperesa. Mahilig siya mag-Espanyol at nagpapautal-utal ng Tagalog upang hindi siya mahalata. Isang araw ay maririnig na umaawit si Sisa na inalagaan sa bahay ng Alperes, kaya ipinatawag ito ni Doña Consolacion upang pakantahin. Hindi ito nakapagbigay ng gala, kaya't agad kinuha ni Doña ang nakasabit na latigo. Vamos magkantar ikaw! Guarda! Dile eso a un gritando en Tagalog! ¡Él no me entiende! ¡No se ponga a ser español! Pinabati ng Guardia Civil ang sinabi ng Doña kay Sisa. Kumanta ng kundi man ng gabi si Sisa na siya nagpalungkot sa Doña. Tigil na! Huwag ka na kumanta! Huwag kang kakanta! Nakakapisahan na lang yan! Nabigla ang mga Guardia Civil dahil ang Doña ay narinig nilang matastas mananggalo. Napahiya ang Doña. Sa pagkakapahiya, pinaalis ng Doña ang bantay. Lumalakad na payoon pa dito sa silid ng hinuhutok ng kamay ng latigo at saka huminto sa harap ng baliw. May ikaw naman ang sumayaw! Sayaw! Baila, India! Baila! 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 Baila ka na lang salbahe! Baila! Baila! Nag-iinak siya upang gayahin ng baliw ang kanyang ginagawa. Pinagmasdan ni Sisa ang Doña na nakangiti at natutuwa sa ginagawa ng Doña. Sabihin mo kay Marta na ganyan at amparo. Hingin mo siya na may bigyan na mabuting ka. Mag-ingat kayo at siya ang pastangan. At bukas ay hatid siya sa bahay ng mga. Sige na, nasusunod. Dahil sa nangyaring gulo sa pagitan ni Ibarra at Padre Damaso, hindi na natuloy ang pagpapatayo ni Ibarra ng paaralan at nakapagpasya ni Pagkapitan Tiago na iulong ang kasal ni Ibarra at Maria Clara. Parang magkaroon tayo kapayapaan. Iuulong pa ng kaso yung nila kasi nagsasabi ng mga. Huwag niyo po itong gawin sa akin. Mahal na mahal ko po si Crisostomo. Hindi na ibabago ko ang aking puso. Ngunit huwag kang mag-alala, anak ko, dahil ikakasal na kayo. Ama! Maria Clara, iya. Ito, gusto kong kasalan mo. Si Zinares. At bakit? Nag-auntie ka?
Napakaswerte mo na at pumanang pumakit kung pakasal sa babaeng hindi mo na nahigitan ng aking ganda. Doña Victorina. At ikaw, huwag mo tatanggihan si Linares kung ayaw mo magkaroon ng gulo. Masalan mo na to. Tumahimik kayo lahat. Anong karapatan yung diktahan ng aking puso? Ang puso ko lilikha lamang para kay Crisostomo. Siya lang at wala ng iba. Sinisigawan mo ba kami? Oo, dahil mga hangal kayo. Dahil hindi niyo man lang pinita ng aking puso. Napakabastos na babae ka! Iyan. Hindi ka. Si Madre. Papakasalan. Hindi ko karampatan yung kita. Karapatan ako. Kasi ako ang ayong ama. Si Maring Clara ay napahinga sa sobrang ulan para bang nasabugan siya ng bomba sa sinabi ni Padre Damaso. Pagkaraan ng ilang araw ay bumisita muli ang mag-asawang Escalante at si Linares at si Padre Damaso. Pinuntahan nila si Maring Clara sa kanyang silid sapagkat ang dalaga ay nagkalagnat pagkatapos ng mga pangyayari. Magandang araw. Ito nga pala si Linares. Ang nais namin pakasalan mo. Kuntiin mo ako, Linares. Magpakilang. Magandang umaga, Maria Clara. Sa konsultara sa akin na. Pamangkin ni Dos Tiburcio at malapit ang kawan ng mga kapitan ng nangyari. Totoo nga sinasabi ng kanya. Labis na iyong ganda at sino man ay matunaw sa nilin ng iyong mga mata. Maraming salamat sa iyo, Marcel. Maaari mo ba kami iwan ng aking magkaibigan? May nais ka ng iba ka. Paalam mo. Ano ang iyong kailangan? Sinasabi ng aking magkaibigan. Ngunit ito ng pangkulo. Sunatan niya si Crisostomo at sabihin, inulit ako. Ikaw ba ay sigurado na sila sa sitwasyon ng Maria? Hindi mo talaga makipilit ng iyong ama. Kung sino man sa dalawa, may patigil ang kasal. Nais ko man, kung wala na sila bakit ipatigil ang kasal. Kung ito mas nakabuti para mabuhay ako, tulad ng minamahal, gagawin ko ito ng may karangalan. Dali-dali na pumunta si Elia sa bahay ni Ibarra. Kapasan na magkakaroon ng pagkalan sa atin, hindi ako mapahama. Susunod, sisigawan mo yung pangalan ng kong hindi mo mga mag-isip. Kailangan ninyo umalis. Saan ako pupunta? May naghihintay pa sa akin. Kahit sa lugar, sa Manila o sa bayan ng makapangyarihan, kung hindi isipin na may kinalaman kayo dito. Paano mo ako magsuklo ng pag-aalsa? Iisipin kayo taksi at ipinahin mo pang mahuli. Tinugin ang kasulitan. Tumakas, maghintay ng mga mangyayari. Yan ang dapat nyo gawin. Si Maria Clara! Hindi. Buti pang mga kaibigan. Tulungan mo ako, Ginoo. Diyan nakatago ang mga kasatan ng aking pamilya. Ibuot ninyo ang sulat ng aking ama na mas lalo magpapahamak sa akin. Hindi na sila Elias at Ibarra, pinulit ang ilang kasulatan at itapo ang iba. Nagkilala niyo po ba si Don Pedro? Siya ang luluksuhan. Siya ang dahilan ng kasaway ng aming angkan. Siya ang tinuro sa akin ng Diyos upang makipagganti. Tignan niyo ako mabuti. Tignan niyo ang mukhang ito ng pulong-pulong pagtitiis. Samantala kayo namubuhay, umiibig, may kayamanan, nakikilala, umiibig, namubuhay. Nahuli ang mga lumusog sa kwartel. Pinagtatapat ng alperes si Darcilio. So, noong pumunta ako na nalaman na dito sa mga samahan. Kinuha sa akin
Noong pinangakasin mo sa Sumibara para sa lakay ng udal kagabi. Binanti lang namin ang aming ama na pinatay niyo sa palo. Hanapin ninyo ang iyong dalawang kasama. Inihulog namin sila sa panging kahapon. Doon sila mabubulok! Sino yung makasabot? Wala kang sasabihin. Dali niyo yan sa mga bangkay. Bata nyo! Kilala mo sila? Hindi nagsalita si Tersilio at sinimula ng pagpapalo sa kanya. Natatakot subalit ang pupungali mo lang nakikita si Parisal. Tingnan ninyo ako kung totoong Kristiyano! Nang dalhin ang mga bilanggo sa bayan, sila ay naglakad kasama ang mga Guardia State. Hindi nakagawa si Ibarra, ngunit nang ituro ito ng mga taong Igaw siya! Sinunod niya ang sabi ng taong bayan. Habang sila ay naglalakad sa buong bayan, si Tulas Puntasyo ay nanghihina habang pinagmamasdan sila sa mata sa lugar. Kinabukasan, nagtagpuan siyang patay sa pintuan ng kanyang tahanan. Magkasyo, gumising ka. Gumising ka po. Magkasyo. Tulong! Tulong! Sa tulong ni Padre Salvi, pinagbintang nga si Ibarra sa krimeng hindi niya ginawa. Tinulungan siya ni Elias para tumakas. Nasa bangka sila ngayon at nag-uusap. Itago mo mga kasagaran. Para mabuhay kasama ang mga estrangero. Kung mabuhay kang mapayapa, magibigyan ko sa kanila. Elias, naghirap ka dahil sa aking pamilya. At dalawang beses mo hindi ka sa buhay. Malaki ang pagtulong ko sa iyo. Pinayuan mo akong umalis ng bansa. Kung ganon, sumama ka sa akin. Totoong hindi ako magiging masaya sa aking bansa. Pero pwede mabuhay at mamatay sa Espanya para sa aking bansa. Senyor, ngayon tayo ng isang buwan. Ngayon ka lang sa akin sa akin. Nag-iiba ang tao, Elias. Bulag ako noon, pero ngayon, alam ko na ang katotohanan. Senyor, umiga ka! Dito ako sila. Tatalon ako at tubulin nila ako. At ikaw, iligtas mo ang sarili mo. Hindi, dito ka lang. Hindi na tayo sa pagdalolo mo sa bisperas ng Pasko. Akmang babarilin ng mga Guardia Civil si Elias. Tumayo si Elias at tumalon sa dagat, sabay sikat ng bangka. Sa tuwing siya ay nilitaw, pinagpuputukan siya. Pagkatapos ng kalahating oras, may bahid ng dugo na lumisaw sa tubig ng baybayin ng bangka. Nakatuwa nga lang si Karangkara habang nakatingin sa isang gayo naglalakad na patay na si Ibarra. Naglakad palapit si Padre Damaso na nagtarang. Yeah. Ano ba na impression na punta ako sa iyong kasal? Malamig ang kamay. Ay, ganun ba? Ang problema? Kahit ba ito kayo inalis? Alam ko rin ba ako? Mahal ko ko. Kapagpahan mo ako ng mahal. Ipinagay ko mga kasal namin kung dalos. Basta buhay siya, kaya ko maghirap at magdusa. Basta po'y nalilinig ako ng basa ko. Pero ngayon pinatay na siya. Kung ako dahilan para mabuhay. Kung buhay siya, papakasal na natin si Dalos. Pero ngayon patay na siya. Mamatay na lamang ako, kaya mapapakamatay. Patawarin mo sana ako sa mga ginawa ko sa'yo. Pinayagan ko silang pakasal ka sa hindi mo naman talaga mahal. Mapapakasal lang ako. What? Ano naman? Kung madre ako, magpapakamatay. Kahit sinong lalaki, okay na sa akin. Pili
ko ang magmadre. Sige na. Kahit masakit sa aking puso, magmadre ka na lang. Basta, mamatay ka. Marunong umiyak. Ang mag-anak sa lalo ang kumukpok kay Basilio. Mahigit 2 buwan siyang nagtagal sa kanila. Ngunit nagpapasyan niya rin umalis upang hanapin ang kanyang nanay. Bigyan ko kayo ng Panginoon sa inyong kabutihan loob. Ngayong Pasko, gusto kong makita ang pinakakapatid. Hindi ka palubos sa mga ganun. At medyo may kalayuan ng inyong bahay. Mahihirapan ka pang makauwi sa inyo. Di ako naghihintay ang aking ina sa akin. Kayo ay maraming anak, subalit kami 2 lamang na magkapatid. Pagsasama mo yung babalik ako dito at pagsasama ko ang aking kapatid. Mabilis ang maril si Basilio, bagamat may tali sa paa at paikakikak ng lahat. Paikay-ikang pinuntahan nito ang bahay ng Alvarez. Inutusan ng babae na sa bintana ang Guardia Civil na papaligid si Sisa, subalit kumalipas ito ng takbo nang makita ang mabatay. Hinabol ni Basilio ang ina, pero binato siya ng isang babae sa daan. Tinamaan ng bato si Basilio, pero hindi Ako ito si Basilio, ina! sa ina. Pumunta si Sisa sa libingan ng matandang Kastila na nasa tabi ng puno ng balate. At sumunod si Basilio. Anyong tatakas muli si Sisa, subalit napatihulog na si Basilio. Tigmak ng dugo ang noo ni Basilio at nawala ng malay. Pinagmasdan ni Sisa ang mukhang bata at natigilan siya nang makita ito. Nagbalik ang malay ni Basilio at nakita ang inang pinatanawan ng malay. Patay na si Sisa. Pag-angat ng ulo ni Basilio, nakita niya si Elias. Sino ang babae niya? Siyang po aking ina. Sukatan na ako at 2 araw na akong hindi kumakain ng inyong masa. Hindi magtatagal ay ang mamatay. Walang sinundan. Sinunod mo ang mga kayo ng iyong ina. Bukayin mo ang ginto, ibinangon ko at tayin mo ito sa pag-aaral. Mamatay ako, hindi ko man lang nasisilayan ang hingning ng mga liwayway ng aking inang bayan. Kayo mga palad ang makakita. Batiin niyo siya at kalimutan ang mga nasawi sa dilim ng gabi. Pagkalipat ni Maria Clara sa kumbento ay tumungo si Padre Damaso ng Maynila. Meron siyang mensahe na tanggap, sinasabing ipapadala siya sa malayong lugar. Ngunit kinabukasan lamang ay patay na siya sa kanyang higaan. Tonto! Si Padre Salve ay inaantay ang katimpalang makapag-sermon sa simbahan ng Santa Clara. Sapagkat doon si Maria Clara naging isang mongha. Si Doña Victorina ay nagdagdag ng buhok upang hindi masabing matanda na. Si Don Tubercio naman nagsuot ng salamin para hindi matawag magkagamot at madalas walang pustiso. Ginusto ni Kapitan Tiago na mamuhay mag-isa, kaya kinausap niya si Tia Isabel at sinabi na bumalik ito sa Malabon o di kaya sa San Diego. Pagkaalis ni Tia Isabel, si Kapitan Tiago ay namangayat at madalas sa tindahan ng mga Chino. Nalulong siya sa mga sabong at pagtitid ng agyan. Nagtutungo siya sa bahay na may nakalagay na Pumadero Umiko de Albion o
balita ay namatay siya dahil sa masamang pag-alaga ng Doña Victoria. Nagtaas naman ang posisyon ng Alvarez at naging tayente grado tumatay at iniwan ang asawa si Consolacion para pumunta sa Espanya. Ang Doña ay naging isang palainaw at pag-nagigit ng tabako. Samantalang walang malinaw na balita kay Maria Clara.